Si Jesus ba ang lahat sa buhay natin, mga kapatid? Si Jesus ba? Makikita yan sa mata mo, makikita yan sa ngiti mo, kung si Jesus ang lahat sa buhay natin. Kasi kung ang Diyos po ang ating pinagtitiwalaan, napakamapalad po natin. Kaya mensahe po natin ngayon is trust God's heart. Magtiwala tayo sa puso ng ating Panginoon. Marami pong mga bagay na nangyayari sa buhay natin na sometimes we are out of control. Naranasan niyo po ba yun? Naranasan niyo ba sa buhay niyo? Minsan, may nangyayari sa buhay mo, wala kang control. Wala akong hold. Wala akong magawa per se. Okay? So what do we do when things turn out the way we do not expect them to happen? What do we do when our expectations fail? Nararanasan po ng lahat yan. Mapakristyano o hindi, lingkod ng Panginoon o hindi, nararanasan po natin yan. Minsan meron kang inaasahan na bagay na yun na, pero hindi pa pala. Hindi pala mangyayari. Anong gagawin natin? Remember this verse, Romans chapter 8, verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Pinag-uugnay-ugnay ng Diyos, pinaglalakip-lakip ng Diyos ang lahat ng bagay. Maganda man tignan o hindi, para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Mahal ba natin ang Diyos? Kung mahal natin ang Diyos, mas mahal tayo ng Diyos. At ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, pinaglalakip-lakip niya. Kung baga sa sahog, all in. Amen ho ba? Kung baga pag dandun ka sa may, egg station, at you want a scrambled egg, may mushroom, may onion, may tomato, sabihin mo lang dun sa nagluluto, all in. Amen ba? Hindi ka mamimili, lahat. May garlic, all in. Ganon ang Diyos kapag nagluto, all in. Amen. At pag nilasahan mo, masarap. Doon na sinasabi ng Panginoon, all things work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. Our God is a sovereign God. He knows what He's doing. Amen. Our God is a sovereign God. Many years ago, when we started this ministry, the Lord gave me a dream and a very clear vision that the name of the church will contain sovereign. 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 What does it mean? Ang Diyos makapangyarihan. Ang Diyos hindi mo pwedeng kontrolin. Ang Diyos ay almighty. Ang Diyos gagawin niya ang mga bagay sa kanyang kaparaanan. Hallelujah! And then, things turned out to be, kung ano yung pinangalan ng Lord sa church na ito, ganon ang naranasan. Ganon po ang naranasan. May mga bagay na akala mo yun na, may mga bagay na akala mo ayos na, may mga tao na akala natin ay sila na, pero may mga bagay na ginawa ang Panginoon na hindi mo maintindihan, hindi mo lubos maisip, pero pagdating ng panahon, masasabi mo, mabuti ang Diyos. All things work together for good to them that love God. Kaya lang po, ang sabi po ng Panginoon, kung sinusunod natin ang kanyang mga utos, tayo yung mga tunay na nagmamahal sa kanya. Jesus said, if you love me, you will obey my commandments. And I will love you, and also the Father will love you. If you're following the commandments of Jesus, the Father in heaven will love us so much. And when we entrust our lives to the Father will do what He wants to do in our lives. Minsan ba nasabi niyo na yun, Lord, let your will be done in my life? Nasabi niyo na po yun? Pag sinabi niyo po yun sa Panginoon, hindi po kayo bibiruin ng Lord. Hindi po nang paprank si Lord. Pag sinabi po natin, Lord, let your will be done. Ganun pala anak ha? Then I will take over.
Pag sinabi mo, Lord, let your will be done, parang sa, sa driver, ikaw yung nagda-drive, Lord, let your will be done, umalis ka na dun sa driver seat, dun ka na lang sa tabi. Hayaan mo ang Diyos ang maging tsuper ng buhay natin. Dahil kapag si Jesus ang tsuper ng buhay natin, si Jesus ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Kapag si Jesus po ang nagdadrive na ng buhay natin, sigurado makakarating ka sa patutunguhan mo. Kaya pag sinabi mo, Lord, let your will be done, the Lord will take over. And all you need to do is to trust Him. Trust Him. Kasi ang sabi po sa Proverbs 19 verse 21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Lalo na sa mga anak ng Diyos na ipinagkatiwala ng kanilang buhay sa kanila. Kaya merong mga pangyayari sa buhay natin na marami kang katanungan, marami kang hindi maunawaan. Minsan gusto natin ang sagot ngayon na, now na, I want to understand this, Lord. Pero ang Panginoon, hindi ganon. Na uutusan mo, ang kailangan mo ng sagot, andito na kaagad ang sagot. Because He is God. And He is sovereign. Let us always remember that. Now, what is the will and purpose of God in our lives? Ano ba ang kalooban at layunin ng Diyos sa buhay natin? Malinaw po. Basahin natin. 1, 2, ready, go. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to what? Prosper you, and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Hindi ba maganda ang plano ng Diyos sa atin? Anong plano ng Diyos sa atin? Pagpalain ka, pasaganahin ng buhay mo, hindi ka saktan, bigyan ka ng pag-asa at ng katiyakan sa hinaharap. So kapag ang buhay po natin ay nakasandig, nakasurrender sa Panginoon, merong future na maganda na kalaan ng Panginoon sa atin. Sabi mo sa katabi mo, ang ganda ng future ni Lord sa'yo. Napakaganda. Hindi mo man makita, hindi man natin nakikita ngayon yan. Pero ang ganda ng kinabukasang inihahanda ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. We know that His plans and purposes in our lives are good and perfect. James chapter 1 verse 17. For every good and perfect gift comes from the Father of light, where there is no shadow of turning. Pero, as we live in this fallen world, for your information, we are living in a fallen world. We are living in a world where there is corruption, there is sin, there is decay. You know? The enemies of our faith are just around the corner. And there are things that naturally come against us. Lalo na kapag ikaw ay nasa Panginoong Jesucristo, pumasok ka sa isang labanan na kailangan mong malaman na ikaw ay nasa labanan. There are oppositions. At ang pinaka-opposed people in the world are the true believers of the Lord Jesus Christ. Sabihin natin, huwag ka na magtaka. Huwag ka nang magtaka. Kapag may nag-o-oppose sa'yo, ino-oppose ka ng kaaway. Ino-oppose ka ng diablo at ng mga demonyo at ng mga evil human agents because they know God has a good plan for your life. You have an identity, you have a destiny, you have a purpose. Meron ng dahilan ang buhay mo. And you are contagious. Kaya ino-oppose ka. Lahat ng bagay na pwede nilang gagawin nila to oppose you hanggang maupos ka na. Pero huwag kang magpapaupos. Huwag kang magpapaupos. Maging matalino ka katulad ng 5 wise virgins. Kailangan laging puno ng langis ang iyong lampara. Amen! Ano pang ginagawa natin? In sunshine or rain, we will love the Lord just the same. Kahapon, nandito pa rin kami ngayon, at palagi pa rin tayong magpupunta sa sambahan ng Panginoon kasi yung ating langis kailangan laging full tank. Full tank.
Kasi meron kang purpose. You will be blessed to become a blessing. Ngayon, ang gagawin natin kapag tayo po ino-oppose, but there are things that comes on us naturally, no, na nangyayari sa atin, anong dapat natin gawin? No? When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Remember, He is the God who knows everything. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Wala pong nalilihim sa Kanya. Remember, He is the powerful God who is everywhere. And remember, He is the God who is concerned with even the smallest detail of your life. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang Diyos natin ay makapangyarihan at maaring nandun siya kahit saan ka nandoon. Maging ikaw ay nasa pinakamadilim na lugar ng kalungkutan at problema, mga struggle sa buhay mo, nandun ang Diyos. Huwag nating isipin na iniwanan tayo ng Panginoon. Huwag natin isipin na porkit na ospital tayo, nagkasakit tayo, nawalan tayo ng pere, iniwanan ka na ng Panginoon. Kailanman ang Diyos sa pinagtiwalaan natin, ang Diyos na hindi nang iiwan. Iwanan ka na ng lahat ng tao sa mundo, ang Diyos kailanman hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Kaya ang sabi sa Psalms chapter 118, it is better to trust in the Lord than to put your trust on man. It is better to put your trust in the Lord than to put your trust on princes. Because men, people, will always fail us. Ilan sa inyong nagtiwala na sa tao, pinagtiwalaan nyo, nasasamahan ka, pinagtiwalaan nyo na mamahalin ka, pinagtiwalaan natin na makikiramay sa atin, susuportahan tayo, pero biglang-bigla, nagbago ang ihip ng hangin. At nilipad na parang dahon at naglaho. Hindi ho ba ang sabi ng Panginoon, no? Kailangan itayo natin ang bahay natin sa pundasyon na bato, wag sa buhangin. Kasi tiyak na dadating ang malakas na ulan, tiyak na dadating ang malakas na hangin, at babaha sa buhay natin. Kapag ang buhay natin ay nakatayo sa pundasyon na buhangin, tiyak babagsak yan. Lahat ng bagay na temporary dito sa mundo are sand foundations. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka sa trabaho na yan. Hindi mo alam kung hanggang gaano karami ang laman ng bank account mo. Hindi mo alam kung hanggang gaano kakalakas sa mundong ito para magtrabaho. Hindi mo alam kung hanggang kailan mo makakasama ang boyfriend or ang girlfriend natin, maging ang asawa natin. Amen, ho ba? Wala nakakaalam. Pero kung yun ang pinagtitiwalaan natin, kapag nawala yan, guho na yung buhay natin. Salamat sa Diyos. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, itayo nyo ang pundasyon ng buhay nyo sa batong sandigan. Sa batong pundasyon. Sino ang batong pundasyon? That rock was Christ. Kaya wala tayong ibang pagtitiwalaan ng buong puso at lubusan maliban sa ating Panginoon lang. At ang maganda niyan, mga kapatid, ang Diyos, alam niya maging yung pinakamaliit na detalye ng buhay natin. Walang nalilihim sa Panginoon. At concerned siya sa pinakamaliit na detalye ng buhay natin. Amen o ba? So, He is the God who knows everything. Sabi natin, He is the God who knows everything. 1 John chapter 3 verse 20, if our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts. And He knows everything. God knows everything. There is no secret before God. God knows everything. And then, He is the powerful God who is everywhere. Sabi nga po natin, He is the powerful God who is everywhere.
Jeremiah 23 verse 24. Can anyone hide from me in a secret place? The Lord said, am I not everywhere? Sabi ni Lord, am I not everywhere in all the heavens and the earth, says the Lord. Jeremiah 23 verse 24. Kaya sabi sa Psalms 139, kahit pumunta ako sa pinakamataas na langit, nandun ka. Kahit dun sa pinakamalalim na impyerno, nandun ka. Kahit nandun sa dulo ng dagat, nandun ka. Hindi ako makakaligtas sa iyo. Nandun ka, Panginoon. Nandito ka, nandito ang Panginoon. Nasa bahay ka, nandun ang Panginoon. In all the heavens and the earth, sabi niya, I am there. Am I not everywhere in all the heavens and earth, says the Lord. And number 3, He is the God who is concerned with even the smallest detail of our lives. Sabi nga po natin, He is the God who is concerned with even the smallest detail of our lives. Pinakamaliit na detalye concern si Lord dyan. Ang sabi sa Matthew chapter 10, verse 29 to 30, what is the price of 2 sparrows? 1 copper coin? But not a single sparrow can fall to the ground without your Father knowing it. And the very hairs on your head are all numbered. Nakita niyo po kung kano kadetalye ang Panginoon? Sino sa inyo nakasubok na nabilangin yung buhok niyo sa ulo? Madali yan kapag ikaw ay pipito. At kung ikaw ay Top Gun, madali magbilang. Okay? Pero kung katulad natin na ganito, magbinilang mo yan, mahihirapan tayo. Pero for your information, bilang ng Diyos ang buhok natin sa ulo natin. Ganun siya kadetalye sa buhay natin. At ang sabi niya, walang maya na malalaglag sa lupa at mamamatay na lang na walang kapahintulutan ng Ama. Wow! Paano mong hindi pagtitiwalaan ng Diyos na ito na pinakamaliit na detalye ng buhay natin, concerned siya? Sa mga oras na ikaw ay namimigati, dahil meron kang pinagdadaanan, I tell you, announcement mga kapatid, yung mga pinagdadaanan, huwag tumambay. Dumaan lang. At bilisan mo. Bilisan mo. Huwag kang manatili. Kaya nga tinawag na pinagdadaanan eh. Daan lang. Huwag tumambay. Dahil sasamahan ka ng Panginoon. Pero sa kabila ng iyong pinagdadaanan, huwag mong sabing iniwanan ka ng Panginoon. Sinasamahan ka ng Diyos at concern ng Panginoon sa bawat detalye ng nararamdaman ng iyong damdamin. Because God loves you. Mahal na mahal ka ng ating Ama na nasa langit. Now here are some promises from God that I want to share with you. Isaiah 26 verse 3. Ang sabi ng Panginoon, you will keep in perfect peace all who trust in you. O Isaiah said to the Lord, you will keep in perfect peace all who trust in you, whose thoughts are fixed on you. Meaning to say, kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, magkakaranas ka ng kapayapaan. Makakaranas ka ng kasiguruhan sa buhay mo kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. That's why Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Trust in you with all of my heart. To lean not on my own understanding. Siya lang ang may ganon. No? I just forget. Diba? You won't give me what I can't bear. You see, songs speaks to us. Songs speak to us.
In the book of Isaiah, it says there, God is our song. God is our strength, and God is our salvation. Songs speak to our hearts. And when you put your trust in the Lord, it gives you enough peace. Kaya lang ang tanong, gaano ba natin pinagtitiwalaan ng Panginoon kapag dumadating na yung mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maipaliwanag? Sabi ng psalmist sa Psalm chapter 50, verse 15, trust in me or trust me in your times of trouble. Kaya tayo magtitiwala kapag tayo maraming problema? Trust in the Lord. Trust in the Lord. And I will rescue you, says the Lord. And you will give me glory. Tiwala lang. Sabihin natin sa katabi natin, tiwala lang. Noong kami ay pabalik na sa Pilipinas, mahirap ho mag-impake pala kapag marami kang dala pabalik. Kasi nakailang timbang kami doon sa bagahe namin. Nakilang ayos. No? Kahit anong timbang namin, hirap na hirap po. Alam nyo kasi nakaka-challenge kapag doon ka na sa airport, sasabihin overweight, malaki po babayaran. So laging iniisip namin, baka magbayad tayo ng $100 Canadian dollars. Di po ba? So ayusin natin. So, timbang lahat. So sabi ng Panginoon, tiwala lang. Pagdating ho namin doon sa may airport at tinitimbang na yung aming mga bagahe, walang ibang sinabi yung attendant kundi it's good. Sabi ni Lord. Sabi sa iyo tiwala lang eh. Pero actually yung mga timbang namin paiba-iba. Yung pala yung magiging flight namin madidelayed kasi merong wildfire sa Kelowna, may wildfire. At yung aeroplano na papunta doon sa Edmonton, madidelay. Kaya, for the sake ng mga passenger, wala nang tanong-tanong, it's okay. Nakita nyo ang Panginoon? Hallelujah, God is good. So sabi ng Panginoon, tiwala lang. Pero actually, 23 naman. Kaya lang pagka medyo nagkamali yung timbang, 24 yung isa. Yung isa ganyan, di po ba? Pero ang sabi ng Panginoon, tiwala lang. Iba kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, meron kang kapayapaan. Nagkakaroon ka ng peace. Sino sa inyo nalagay na sa mga ganong sitwasyon? Actually, pati yung papunta eh. Pag first time kang tutungtong doon sa Canada, siyempre ang daming mga paalala. Kailangan ganito Kapag tinanong kayo ng ganito yung sasagot nyo. Kailangan smarty, kailangan ganyan. So kapag maraming mga ganon, marami ka ng mga, Lord, pagdating po dun sa immigration, sa customs, sa mga mag-i-interview, di ba? Pero sasabihin ulit ng Panginoon sa iyo, tiwala lang. Katulad ng i-interviewin po kami doon sa American Embassy. Ang dami ho namin. No? Siyempre, kailangan kabisaduhin mo to, kabisaduhin mo yung mga tanong, meron kayong mga ipapakitang ganyan, di po ba? So, ibang mga kasama ho natin, talagang first time at gusto makapunta sa Amerika, ayos na ayos ho. Mga di po ba? Praise God. Pero kami ni Pastora Lisa, nakaayos lang kami ganyan, no? Subalit, magdating namin doon, hindi namin alam, kami pala yung ginawang leader ng team. At pagdating ho doon sa interview, glory to God. Wala po doon sa mga pinakabisado ang itatanong. Ilan lamang po at nasagot at kami po ay na-approve. Sabi ng Panginoon, tiwala lang. Amen o ba? Tiwala lang ho. Nung si Daniel ho ay nag-interview, nag-exam, doon sa gusto namin na pasukan niya na senior high, sabi nga namin, ano kaya? Papasa kaya sa exam, sa interview? Ang sabi ni Lord, tiwala lang. Tiwala lang. Nung nandun na kami sa Canada, nag-aalala na rin kung baka may ibang option na pwedeng pasukan ng ibang school na senior high. Kung sakasakali na hindi siya makapasa sa exam at sa interview, wala pa rin kami na naiisip na ibang eskwelahan na pwedeng pag-inquiran. Pagdating ng ilang mga araw, doon nasa Canada kami, minessage kami na si Daniel po ay nakapasa at qualified na mag-aral sa school kung saan siya na-interview at mag-exam. Ang sabi ng Lord,
tiwala lang. Amen! Sabihin natin sa katabi natin, tiwala lang. Because, Nahum chapter 1 verse 7 says, the Lord is good. When trouble comes, He is a strong refuge. And He knows everyone who trusts in Him. Kilala po ng Diyos yung mga taong nagtitiwala sa Kanya. He knows everyone who trusts in Him. And the Lord is not bad. The Lord is good. We are serving a good God. When trouble comes, He is a strong refuge. He is a strong refuge. Sino sa inyo naka-experience na kayo, ang mahal nyo sa buhay, ay nagkasakitan na ospital? At habang may sakit na, dalawa iniisip mo, kailan gagaling? Kailan lalabas? Saan ako kukuha ng pambayad? Hindi ba ganyan ho? Meron tayong mga troubles, pero ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay mabuti. When trouble comes, He is a strong refuge and He knows everyone who trusts in Him. Kilala ka ng Lord na nagtitiwala sa Kanya. Jeremiah 17 verse 7, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Mapalad ka kapag ang Diyos sa Kanya ka nagtitiwala. Kung ang kumpiyansa mo ay sa Diyos, mapalad ka. Pinagpala ka ng Panginoon. Ang sabi sa Psalm 84 verse 12, O Lord Almighty, happy are those who trust in You. Do you want to be happy? Trust in the Lord. Trust in the Lord. Psalms 37 verse 5. So, Psalm 37 verse 5. Commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng ginagawa mo. Huwag sa sarili mo ang tiwala. Huwag ang tiwala sa kakayanan natin. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Panginoon, lahat ng ginagawa natin. Magtiwala tayo sa Kanya at tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, maraming bagay na dumadating sa buhay natin na sometimes out of our control. Anong dapat natin gawin? Magtiwala sa Panginoon. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin is a faithful and trustworthy God. Mabibigo ang mga tao, pero ang Diyos natin, kailanman, hindi ka bibiguin. 1 Corinthians chapter 1, verse 9, God will surely do this for you, for He always does just what He says. God will surely do this for you, for He always does just what He says. Meaning to say, God always keeps His promises. He is a waymaker, promise keeper, miracle-working God. He is a covenant-keeping God. When He promised you something, He will definitely do it. He keeps His promises. Before I continue, merong isang kabataang nag-iisang anak ng isang mayaman na gumraduate ng college na matataas ang grade. Nag-excel siya. At dahil siya nag-excel, ang gusto niya na maging regalo ng tatay niya na mayaman ay isang magandang sports car. At ang sabi ng mga kaibigan ng tatay niya, oh, mahusay pala talaga yung anak mo. You must be proud. At nararapat lang na ibigay mo sa kanya yung sports car na gusto niya bilang gantimpala sa kanyang accomplishment sa kanyang pag-aaral. So, dumating ang araw na yung tatay, pinatawag yung anak niya. At doon sa opisina ng tatay, kaharap sila doon sa table, may binigay yung tatay sa kanya. No, isang nakabalot sa box na regalo. O, etong regalo ko sa iyo, ang sabi ng tatay sa kanya. Nung binuksan nung anak, no, binuksan niya hanggang sa loob, nakita niya Bible ang regalo. Bible, at naka-engrave yung pangalan niya doon sa gilid. Binalik niya, tapos binalik niya sa tatay niya. Hindi ko kailangan yan. Sa ngayon, hindi ko pa po kailangan yan. Hindi ho yan ang gusto ko. At umalis na siya. Dahil hindi yun yung hinihingi niya sa tatay niya.
At siya ay umalis ng bahay, nagsariling buhay, nagnegosyo, nagtagumpay naman, nagkaasawa, nagkaroon ng isang anak. Hindi siya tumatawag dun sa tatay niya. Hindi siya nagbe-message, hindi niya ini-inform ganun yung kanyang damdamin na nararamdaman. Nagkaroon ng unang anak, hindi niya in-inform. Nagkaroon ng pangalawang anak, hindi niya man ini-invite yung tatay niya. Pero dumating ang pagkakataon na nagkaroon ng problema yung pangalawang anak niya. At naisip niya, siguro it's high time na matawagan ko si daddy para mag-meet kami at mag-reconcile. At magbakasyon kami somewhere, banding ang buong family. So, sinet up na. Nalaman na nung tatay na, wow, this is it. Magkikita na kami ulit nung anak ko. At nung mga apo ko, excited yung tatay. So, weeks of preparation. Pero during the weeks of preparation, hindi pa sila nakikita. Yung tatay ay inatake sa puso at namatay. Bumalik yung anak doon sa bahay ng tatay niya kasi nag-iisa siyang anak eh. At siya yung tagapagmana ng lahat na naiwanan. Lungkot na lungkot siya kasi hindi niya inaasahan ng huling pagkikita pala nila nung tatay niya, yung iabot yung regalo sa kanya na Bible. At umupo siya dun sa upuan ng opisina ng kanyang tatay at nandun pa yung mga papers, mga business papers. At dun sa cabinet, nasilip niya, nandoon yung kahon na regalo ng tatay niya sa kanya. Kinuha niya at inalis niya yung mga papel dun sa table at binuksan niya. Nung binuksan niya yung Bible, nakita niya may bookmarker na nakalagay doon sa Matthew chapter 7. So binuksan niya May inilagay yung tatay niya doon sa Bible na marker at may nakalagay doon na nakatapat at in-underline ng tatay niya yung Matthew chapter 7. At ang sabi po doon sa verse 11, yun yung ginuhitan ng tatay niya. If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him? At habang binabasa niya yun, pagbuklat niya gano'n, may nalaglag po na susi. Kinuha niya yung susi at pumunta siya doon sa garahe kung saan marami pong kotse yung tatay niya at may nakita siya doon na isang kotse na may cover na inaalikabok na. Binuksan niya yung cover at nandun po ang isang napakagandang sports car na binili ng tatay niya nung gumraduate siya na regalo sa kanya ng tatay niya. Noong araw pala na nagre-request siya ng regalo na gusto niya, ibinigay na ng tatay niya sa kanya. Kaya lang, nakapak sa isang hindi inaasahang package at hindi niya naintindihan. Pero kung nagtiwala sana siya na mahal siya nung tatay niya, kung nagtiwala sana siya na yung kanyang hinihiling ay ibinigay na noon pa, natanggap niya na sana. So merong mga pangyayari sa buhay natin na ang tingin natin ay hindi maganda. Pero yun na pala yung kasagutan ng Panginoon sa iyong hinihiling sa Kanya. Ang kailangan lang po natin mga kapatid ay magtiwala sa Panginoon. Because He's a God who keeps His promises. Hebrews chapter 10 verse 23 says, for God can be trusted to keep His promise. And Hebrews 13 verse 8 says, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Romans chapter 5 verse 8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Pwede po nating pagtiwalaan ng Panginoon dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. You can trust God because He loves you and therefore always has the best interests at heart.
Lahat ng mabuti ninais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Wala siyang inisip na makakasama sa atin, mga kapatid. And the supreme guarantee of God's love is the sacrifice of His Son for you and for me, so that we can be forgiven and live forever with Him in heaven. This is the God who is worthy of our trust. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Ama, maraming salamat po, O Diyos, dahil ang Diyos na aming pinagtitiwalaan ay isang Diyos na matapat. Isang Diyos na punong-puno ng pagmamahal sa kanyang mga anak. At maraming salamat, Ama, na kaming lahat na naririto at lahat po ng mga kasama namin na sumasabay sa online worship ay mahal po ninyo. You demonstrated your love like this. While we were still sinners, Christ died for us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, the Lord Jesus Christ, shall not perish, but have everlasting life. Father, we thank you for your love. Hindi po namin madidискwentuhan ang iyong pag-ibig sa amin. Your love in our hearts, O Lord God, overflows according to your word in Romans chapter 5, verse 5. Salamat po sa pag-ibig na yan. Tandalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito, O Diyos, patuloy na maranasan ng inyong mga anak sa mga oras na ito ang pag-uumapaw ng iyong pag-ibig. Yung po mga kapatid namin na dumaranas ng mga matitinding pagsubok sa buhay, ipaalala niyo po na meron kaming Ama na dumadamay sa amin, na nagmamahal sa amin ng gayon na lamang. Isang Ama na hindi kami iiwanan, isang Ama na hindi kami pababayaan. Panginoon, narito po kaming lahat sa iyong harapan, kami na iyong mga anak. Kung amin pong pagtitiwala ay nawala, at marami kaming na mga pag-aalinlangan at duda dahil sa mga nararanasan namin sa buhay namin. At na-question namin ang iyong pag-ibig, na-question namin ang iyong pagmamahal, na-question namin ang iyong mga pangako. Father, forgive us. Father, forgive us. Forgive us, Lord. Sabi nga doon sa Matthew chapter 7, kung yung mga masasamang ama marunong magbigay ng mabubuting bagay sa kanilang mga anak, kayo pa kaya na Diyos na mabuti? Na hindi magbigay ng mabubuting bagay sa mga tao na tumatawag sa inyo at humihingi sa inyo ng tulong. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala niyo sa bawat sa amin ng iyong mga salitang ito. At habang kami ay nasa presensya niyo, Panginoon, magministeryo po kayo sa puso, sa buhay ng bawat isang naririto ngayon. Mga kapatid, mga minamahal, I encourage you to bow down your head and pray. And trust God. Trust God with all of your heart.